Malamang iniisip ninyo na tama ang inyong ginagawa. Ang maingat na pagtatago ng inyong mga paboritong pagkain sa ref para mapanatili itong sariwa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ugaling iyan ay maaaring lihim na naglalagay sa panganib sa inyong utak? Lalo na habang kayo'y natutulog, mukha itong madrama. Alam ko, ngunit mayroong lihim na koneksyon sa pagitan ng mga pagkaing pinalalamig natin at ng mga silent stroke na bigla na lang dumarating sa mga kaedad natin. Madalas nang walang anumang babala. Hayaan ninyong magtanong ako, naitago nyo na ba ang tirang pizza sa ref para kainin mamaya? O pinananatiling malamig ang inyong mga kamatis at saging para lang hindi masira? Mukha itong hindi nakakapinsala. Ngunit ang ilang partikular na malamig na pagkain, lalo na ang mga mataas sa asin, taba, o refined carbs, ay maaaring magpatigas ng ating mga daluyan ng dugo, magpalapot ng ating dugo, at tahimik na magpataas ng ating panganib sa stroke sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko layunin na takutin kayo. Sana lang ay may nagsabi sa atin ito ng mas maaga dahil habang tayo ay tumatanda. Hindi na pareho ang paraan ng pagproseso ng ating katawan sa pagkain. Ang dating ayos lang nung tayo'y nasa 40s ay maaaring biglang magdulot ng problema sa ating 60s o 70s, lalo na pagdating sa sirkulasyon at kalusugan ng utak. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagbabawal ng inyong mga paboritong merienda o pagtatapon ng lahat ng laman ng inyong ref. Ito ay tungkol sa kamalayan, tungkol sa pag-alam kung aling mga pagkain ang maaaring lihim na kumakalaban sa inyong puso at utak kapag pinalamig, at kung bakit ang pagkain sa mga ito ng malamig ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Kung naranasan nyo ng mag-refrigerate ng inyong mga tira-tira, o kung gusto nyo lang malaman kung hindi ninyo sinasadyang pinapahirapan ang inyong katawan, mag-iwan ng 1 sa mga komento. Kung hindi nyo ito naisip kailanman, pindutin ang 0. Pindutin. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Health 365 kung saan tinutulungan namin kayong protektahan ang inyong utak at puso gabi-gabi. Ngayon, tingnan nating mabuti ang unang pagkain na maaaring mas nakakasama kaysa nakakabuti kapag ito'y malamig. Isang bagay na maaaring ikagulat ninyo, mga kamatis, oo, ang mga matingkad at makatas na prutas na paborito natin sa mga salad, sandwich at sarsa. Kapag inimbak sa malamig na temperatura tulad ng sa inyong refrigerator, ang mga kamatis ay dumaranas ng isang banayad na pagbabago na hindi alam ng karamihan. Binabawasan ng lamig ang kanilang natural na antioxidants, lalo na ang lycopene, na karaniwang tumutulong labanan ang pamamaga sa inyong mga daluyan ng dugo. Ngayon, bakit ito mahalaga, bueno? Ang nabawasang antioxidants ay nangangahulugang mas kaunti ang kasangkapan ng inyong katawan para pakalmahin ang pamamaga. At kapag ang pamamaga ay pumasok sa loob ng inyong mga artery, lalo na sa oras ng pahinga sa gabi, maaari nitong pataasin ang panganib ng maliliit na pamumuo ng dugo o iritasyon sa microvascular. Para sa isang taong may mataas na kolesterol o marupok na sirkulasyon, isa itong red flag. Isang pag-aaral mula sa University of California ang natuklasan na ang mga nakaref na kamatis ay may mas mababang antas ng lycopene pagkatapos lamang ng ilang araw. Hindi lang iyon pagkawala ng nutrisyon. Ito ay isang potensyal na banta sa ugat. At kung kayo ay mahilig sa malamig na hiwa ng kamatis o mga yari ng tomato salad direkta mula sa ref, ang maliit na detalyeng ito ay maaaring unti-unting makasira sa kalusugan ng inyong ugat sa paglipas ng panahon. Sa halip,
Subukang iwan ang mga kamatis sa room temperature sa ibabaw ng counter. Mas masarap ang lasa nito at mas mabuti para sa inyo. Kung meron na kayo sa ref, hindi kailangang mag-panic. Baguhin na lang ang inyong paraan ng pag-iimbak sa susunod. Kung pag-uusapan ang malamig at mapanganib, dumako tayo sa isa pang matamis na paborito na maaaring hindi gaanong matamis para sa inyong sirkulasyon. Isang masustansya at mayaman sa potassium na prutas na pinagkakatiwalaan ng karamihan sa atin. Ngunit dito nagiging komplikado ang mga bagay. Kapag ang saging ay inimbak sa refe, lalo na sa mahabang panahon, maaaring baguhin ng lamig ang texture nito at banayad na makaapekto sa epekto nito sa ugat. Para sa mga matatanda na may mas mahinang sirkulasyon, ang cold shock na ito ay hindi lang tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa kung paano tumutugon ang katawan sa pinalamig at siksik na pagkain. Ang malamig na saging ay maaaring magdulot ng banayad na vasoconstriction. Ibig sabihin, ang inyong mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit, ay maaaring bahagyang sumikip. Ngayon, kung ang inyong mga ugat ay stressed na dahil sa edad, gamot, o mga malalang kondisyon tulad ng diabetes, ang bahagyang pagsikip na iyon ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa daloy ng dugo sa gabi. Isang pag-aaral mula sa Journal of Geriatric Nutrition ang nagsabi na ang mga pagkaing sensitibo sa lamig ay maaaring humantong sa pagtaas ng peripheral resistance. Sa mas simpleng termino, kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang inyong puso para itulak ang dugo sa mga sumikip na ugat. Hindi ito madrama. Ngunit kung nangyayari ito sa gabi habang kayo'y nakahiga at natural na bumababa ang inyong presyon ng dugo, maaari itong mag-ambag sa pagkahilo, pulikat sa binti, o mas malala, isang vascular event. Kaya ano ang mas mabuting gawin? Panatilihin ang saging sa room temperature. Kung gusto nyo itong malamig, hiwain at palamigin bago kainin sa halip na itago ng matagal sa ref. Ang inyong mga ugat at puso ay magpapasalamat sa inyo. Ngayon, balikan natin ang isang classic sa ref na hindi natin gaanong pinag-iisipan, ang tirang pizza. Pizza. Ito ang go-to na comfort food. At ang mga tira ay madalas na napupunta sa ref para sa kinabukasan. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan. Ang malamig na pizza ay hindi lang tungkol sa kaginhawahan. Ito ay isang lihim na banta sa inyong dugo, lalo na sa magdamag. Isipin ninyo kung ano ang nasa hiwang iyon: refined flour mula sa crust, saturated fats mula sa keso at mga meat topping, at karaniwang isang mabigat na dosis ng asin. Ang kombinasyong iyon, kapag kinain ng malamig, ay maaaring magpalapot ng dugo at magbigay diin sa inyong mga ugat habang natutulog. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na ang mga high-fat na pagkain, lalo na ang mga kinakain ng gabi at malamig, ay maaaring magpataas ng antas ng triglycerides sa loob ng ilang oras. At ang mataas na triglycerides ay hindi lang basta nananatili. Pinapabagal nito ang daloy ng dugo at ginagawang mas malapot ang inyong dugo. Isipin na sinusubukan ninyong itulak ang molasses sa isang straw. Ganyan ang hinaharap ng inyong mga artery. Ang mas nakakabahala ay sa panahon ng pagtulog. Natural na bumabagal ang sirkulasyon ng inyong katawan. Kung ang inyong dugo ay mas makapal na at mas mabagal dahil sa malamig at mamantika na tira, tumataas ang panganib na mamuo ang dugo. Iyan ang isang paraan kung paano ang isang tila hindi nakakapinsalang midnight snack ay maaaring magpataas ng panganib ng stroke. Kaya, ano ang maaari ninyong gawin? Initin muli ang pizza kung gusto nyo talaga. O mas mabuti,
Palitan ito ng mas magaan na pagkain bago matulog. Ang inyong mga cravings sa gabi ay hindi dapat maging kapalit ng inyong kalusugan sa umaga. At dahil napag-usapan na ang mamantikang tira, tingnan natin ang isang paborito na madalas na malamig at nakakalimutan. Pritong manok. Ang pritong manok, malutong. Kasya siya at halos palaging napupunta sa ref kung may natira pagkatapos ng hapunan. Ngunit kapag lumamig na ito, ang mga langis na ginamit sa pagprito ay nagsisimulang mag-oxidize. Ibig sabihin, ang mga taba ay nagiging mga compound na maaaring lihim na makairita sa inyong mga daluyan ng dugo. At kapag kinain nyo ang malamig na tirang drumstick, lalo na sa gabi, ang mga oxidized fat na iyon ay hindi lang dumadaan sa inyong sistema, nagdudulot ito ng pamamaga. Isang clinical review mula sa Cleveland Clinic ang nagbigay diin na ang mga ininit muli o malamig na pritong pagkain ay naglalaman ng lipid peroxides na kilala sa pagsira ng endothelial function. Ito ang manipis na lining ng inyong mga daluyan ng dugo na responsable sa pagpapanatili nitong flexible at bukas. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay naiipon na ginagawang mas matigas at mas madaling magbara ang inyong mga ugat. At kung ang inyong mga daluyan ng dugo ay medyo pagod na dahil sa edad o mga kondisyon tulad ng hypertension, ang dagdag na iritasyong ito ay maaaring sapat na para itulak sila patungo sa dysfunction. Parang paulit-ulit na pagtusok sa isang pasa. Sa huli, may bibigay. Para sa maraming senior, lalo na sa mga higit sa 60, ang isang gabi ng mahinang sirkulasyon na dulot ng mga ganitong pagkain ay maaaring magpataas ng pagkakataong mamuo ang dugo ng tahimik habang kayo'y natutulog. Sa halip na malamig na pritong manok, isaalang-alang ang pag-alis ng balat breading at dahan-dahang pag-init ng karne o samahan ito ng mga gulay para makatulong na balansehin ang epekto. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa gusto ninyo. Ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong katawan na mas mahusay itong harapin. At ngayon, tingnan nating mabuti ang isa pang pinalamig na paborito, ang mga creamy na salad na may mayonnaise. Ang mga salad na may mayonnaise tulad ng egg salad, tuna salad, o kahit ang mga deli-style macaroni mix ay maaaring mukhang inosente, malamig, creamy, at madaling kainin. Ngunit kapag inimbak sa ref ng higit sa isang araw o dalawa, maaari itong tahimik na maging isang panganib sa ugat. Bakit? Dahil ang kombinasyon ng protina at taba, kapag pinananatiling malamig sa paglipas ng panahon, ay maaaring magsimulang magkaroon ng mga microtoxin na nag-iirita sa mga daluyan ng dugo at nakakagambala sa malusog na sirkulasyon. Ayon sa pananaliksik mula sa USDA Food Safety Division, ang mga pinalamig na pinaghalong protina-taba tulad ng mayonesa at itlog ay lugar kung saan mabagal na nabubuo ang bakterya at nangyayari ang chemical degradation. Kahit na hindi ito amoy o mukhang panis, ang mga compound na ito ay maaaring pumasok sa inyong sistema at magdulot ng banayad na pamamaga, lalo na sa mga maselang microvessel sa utak at puso. Higit pa rito, ang mga salad na ito ay madalas na mataas sa sodium at preservatives, na maaring humantong sa bahagya ngunit makabuluhang pagpapanatili ng likido sa magdamag at pagbabago-bago ng presyon ng dugo. Para sa mga matatanda, iyan ay isang recipe para sa mahinang paggaling ng ugat habang natutulog. Isang panahon kung saan dapat naghihilom ang inyong katawan, hindi lumalaban sa pamamaga. Kaya, heto ang isang simpleng tip. Gumawa ng mas maliit na batch ng mga salad na ito at kainin ng sariwa.
kung nakatago na ito ng higit sa 48 oras. Mas mabuting itapon na lang ito at laging itago sa mga lalagyan na hindi mapasukan ng hangin airtight para mabawasan ang oxidation at pagkakalantad sa mga pagbabago ng temperatura. Handa na ba sa isa pang nakakagulat? Buksan natin ng kaunti pa ang pintuan ng ref dahil ang mga atsara, pickled veggies at mga delatang pagkain ay maaaring hindi rin nakakatulong sa inyo. Ang mga atsara ay maaaring mukhang malusog na pagpipilian. Malutong, mababa sa calorie, at perpekto para sa isang mabilis na merienda. Ngunit heto ang problema. Karamihan sa mga atsara at delatang maasim na pagkain ay puno ng sodium. Hindi lang isang kurot, kundi sapat na para mag-trigger ng maliliit na pag-ikli ng ugat spasms, lalo na sa gabi kung kailan natural na bumababa ang presyon ng dugo ng inyong katawan. Para sa sinumang may sensitibong mga artery o kasaysayan ng hypertension, ito ay maaring maging isang tunay na issue. Isang detalyadong pagsusuri ng American Heart Association ang natuklasan na ang mataas na pagkonsumo ng sodium, kahit na mula sa mga dilatang gulay, ay maaring maging sanhi ng pagsikip at pagkawala ng flexibility ng mga artery sa paglipas ng panahon. Ang ganyang uri ng paninigas ay hindi lang nagpapahirap sa inyong puso. Pinapataas din nito ang pagkakataong magkaroon ng nighttime stroke kung kailan mas mabagal na ang sirkulasyon. At kung kayo ay mahilig sa isang malamig na dill pickle bago matulog o isang kutsarang sauerkraut kasama ng hapunan, sulit na pag-isipang muli. Maaaring hindi nyo agad maramdaman ang epekto ng asin. Ngunit habang kayo'y natutulog, maaari nitong hilahin ang mga likido papunta sa inyong daluyan ng dugo, pataasin ang inyong presyon, at iwanang hirap ang inyong mga ugat sa katahimikan. Subukang banlawan ang inyong mga atsara bago kainin. O mas mabuti pa, lumipat sa mga low-sodium na version kung posible. Ang mga fermented na pagkain ay maaring maging malusog. Ngunit kung may tamang balanse lamang, lalo na habang tayo'y tumatanda, at ngayon, mula sa maalat patungo sa matamis, pag-usapan natin ang mukhang inosenteng mangkok ng ice cream o pinalamig na dessert na naghihintay sa freezer. Marahil ito ay isang scoop ng vanilla ice cream o isang malamig na hiwa ng cheesecake. Matamis, nakakaginhawa, at madalas na nakapapawi. Ngunit sa ilalim ng creamy na anyo nito ay nagtatago ang isang tahimik na panganib. Ang kombinasyon ng asukal at malamig na taba ay hindi lang nagbibigay kasiyahan sa inyong panlasa. Maaari nitong palaputin ang inyong dugo at magudyok ng mababang antas ng pamamaga sa inyong maliliit na ugat. Isang publication sa journal na Stroke ang nagsiwalat na ang mga diet na mataas sa saturated fats at refined sugars, lalo na kapag kinonsumo ng malamig, ay maaaring makasira sa endothelial function at magpataas ng antas ng C-reactive protein, isang marker ng pamamaga sa daluyan ng dugo, at hulaan nyo kung kailan tumataas ang mga antas na iyon. Sa gabi, kung kailan dapat nagpapahinga at nag-aayos ang inyong katawan. Isipin ninyo ang inyong mga ugat bilang maliliit na garden hose. Kapag malapot ang dugo at namaga ang mga ugat, para kayong nagpapatakbo ng syrup sa mga ito. Ang resulta, mas mabigat na trabaho para sa puso at mas malaking tsansa na mamuo ang maliliit na dugo. Lalo na sa mga unang oras ng umaga kung kailan pinakakaraniwan ang mga stroke. Hindi ibig sabihin na bawal na ang dessert. Subukan ang mas maliliit na bahagi. Kainin ito ng mas maaga sa araw. O palitan ng mga prutas na nasa room temperature. Hindi ito tungkol sa pagkakait sa sarili ng kagalakan, kundi sa paggabay nito sa isang mas ligtas na direksyon. Ngayon, tapos na tayo sa matamis. Paano naman ang isang bagay na mukhang hindi nakakapinsala,
ngunit maaaring maging mabigat ng mabilis. Mashed potatoes. Ang mashed potatoes, malambot, creamy, at isang pangunahing pagkain sa maraming hapagkainan. Ngunit kapag ito'y naimbak na sa ref at lumamig, nagsisimulang magbago ang starch nito. Sa siyentipikong paliwanag, ito ay tinatawag na retrogradation. Isang proseso kung saan ang mga nilutong starch ay nagiging isang anyo na mas mahirap tunawin ng inyong katawan. At para sa mga matatanda, ang pagbabagong iyon ay maaaring mga hulugan ng pag-bloat, mas mabagal na panunaw at nabawasang daloy ng dugo sa mismong oras na nagpapahinga na ang inyong katawan para sa gabi. Ayon sa isang pag-aaral mula sa European Journal of Clinical Nutrition, ang mga pinalamig na starch tulad ng nasa refrigerated mashed potatoes ay nagpapataas ng gastrointestinal fermentation. Ibig sabihin, mas maraming gas, mas maraming discomfort. At sa ilang tao, kahit isang banayad na reaksyon ng pamamaga at kapag ang inyong bituka ay namaga o mabagal, maaari itong maglagay ng dagdag na presyon sa inyong circulatory system, lalo na sa tiyan at mga binti. Maaari ninyong maramdaman ito bilang kabigatan sa inyong mga binti, pagkabalisa sa oras ng pagtulog, o kahit na abala ang pagtulog dahil sa tensyon sa tiyan. At kung meron na kayong mga issues sa ugat, ang mabagal na circulation iyon ay maaring mga hulugan na ang inyong dugo ay hindi dumadaloy ng maayos sa mga makitid o huminang ugat. Sa halip na initin muli ang isang malamig na mangkok ng mashed potatoes mula sa ref, isaalang-alang ang paggawa ng mas maliliit na bahagi na hindi kailangang itago. O kung ire-refrigerate nyo ito, magdagdag ng olive oil kapag iniinit. Nakakatulong ito na gawing mas maayos ang panunaw at sumusuporta sa kalusugan ng puso. Sunod, tingnan natin ang mga pasta salad na madalas nating nakakalimutan na nagtatago ng parehong panganib. Ang mga malamig na pasta salad ay madalas na patok sa mga potluck, summer barbecue, o bilang isang madaling tirang pananghalian, ngunit pagdating sa inyong mga daluyan ng dugo, ang creamy at malinamnam na halo na iyon ay maaaring magdulot ng mas maraming problema kaysa sa inaakala. Karamihan sa mga pasta salad ay naglalaman ng isang triple threat mayonesa, deli meats, at keso, lahat puno ng saturated fat at sodium. At kapag inihain ng malamig, kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang inyong katawan para iproseso ang mga taba na iyon na maaring magpabagal sa sirkulasyon at magpataas ng panganib ng pagbabara sa maliliit na ugat. Isang clinical report mula sa Harvard School of Public Health ang natuklasan na ang mga pinalamig na pagkain na mataas sa saturated fat ay makabuluhang nagpapataas ng post-meal blood lipids, lalo na kapag sinamahan ng mataas na sodium. Ang kombinasyong ito ay hindi lang nagbibigay diin sa inyong digestive system, pinapalapot nito ang inyong dugo, na ginagawang mas mahirap para dito na dumaan ng maayos sa inyong pinakamaliliit na ugat, lalo na sa gabi kung kailan natural na bumabagal ang inyong sirkulasyon. Maaaring hindi nyo ito agad maramdaman, ngunit ang inyong puso ay nararamdaman ito. Mas malakas itong tumitibok, sinusubukang panatilihing gumagalaw ang dugo sa mga makitid at nanigas na daanan. Sa paglipas ng panahon, ang dagdag na pagsisikap na ito ay maaring magkaroon ng epekto. At sa mga tahimik na oras ng gabi, ang presyo na iyon ay maaring maging tipping point patungo sa isang pamumuo ng dugo o vascular event. Gusto nyo ba ng mas ligtas na bersyon gumamit ng whole grain pasta? Bawasan ang mayonesa gamit ang Greek yogurt at magdahan-dahan sa maalat na karne. Ihain ito ng sariwa sa halip na diretso mula sa ref. Mararamdaman ng inyong mga ugat ang pagkakaiba. Ngayon, tapusin natin sa isang huling regular na nasa ref, ang mga tirang gravy at sarsa.
ang mga tirang gravy at sarsa. Mukha silang hindi nakakapinsala, madalas na nakatago sa isang sulok ng ref sa isang maliit na lalagyan. Ngunit ang nilalaman nito ay maaaring hindi maliit pagdating sa inyong kalusugan sa ugat. Karamihan sa mga gravy, lalo na ang mga gawa sa katas ng karne, ay puno ng taba ng hayop at mataas na antas ng asin. Kapag lumamig ang mga sarsang ito, tumitigas ang taba at nagiging mas mahirap tunawin, na nagiging isang malagkit na halo na nagpapalapot ng inyong dugo at nagpapabigat sa inyong mga ugat. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition ang nag-highlight kung paano ang mga sarsang mataas sa sodium at taba, lalo na kapag kinonsumo ng malamig o ininit muli, ay nag-aambag sa mataas na blood viscosity at nagpapataas ng pagbuo ng fibrin, isang protina na kasangkot sa pamumuo ng dugo. Ibig sabihin, ang inyong dugo ay hindi lang nagiging mas makapal, kundi mas madaling mamuo ng tahimik habang kayo'y nagpapahinga. Ito ay lalong mapanganib sa gabi kung kailan bumabagal ang inyong tibok ng puso at natural na bumababa ang inyong presyon ng dugo. Sa mga unang oras ng umaga, bandang 3 hanggang 5, may pinakakaraniwan ng mga stroke nga. At kung kumain kayo ng malamig na gravy sa inyong patatas o karne bago matulog, maaring binibigyan nyo ang inyong dugo ng perpektong sitwasyon para mamuo ang dugo ng hindi namamalayan. Kaya, heto ang isang banayad na pagbabago. Alisin ang taba bago itago ang mga sarsa. Initin ng mabuti at gumamit ng mas kaunting dami, mas mabuti pa. Pumili ng mga sarsang gawa sa herbs na may olive oil at sabaw. Mas magaan ang mga ito, malasa, at mas mabait sa inyong puso. Napakarami sa mga pagkaing gusto natin, mula sa mga creamy na salad hanggang sa matatamis na dessert, ay maaaring tahimik na kumalaban sa atin kapag inimbak ng malamig at kinain ng walang pag-iisip. Ngunit hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-aaral na alagaan ang ating mga katawan sa simple at maalalahaning paraan. Ang inyong ref ay hindi kailangang maging isang danger zone. Sa ilang maalalahaning pagbabago, maaari itong maging isang lugar ng paggaling at suporta. Tandaan, ang panganib sa stroke ay hindi nagmumula sa isang pagkain o isang pagkakamali. Ito ay nabubuo sa paglipas ng panahon at gayon din ang proteksyon. Ang bawat maliit na pagbabagong gagawin ninyo ay isang hakbang tungo sa mas malakas na circulation, mas mahimbing na tulog at mas malusog na bukas. Kung ang video ngayon ay nagbigay sa inyo ng isang bagay na pag-iisipan, mag-iwan ng 1 sa mga komento o 0 kung bago ito lahat sa inyo. At kung hindi pa sumali sa pamilya ng Health 365, pindutin ang subscribe at patuloy tayong matuto ng sama-sama. Mag-ingat, maging mabait sa inyong katawan,